Siya po ang National Business Manager ng FFF, si Ginoong Raul Montemayor, sa napaka-importanteng isyong ito. Magandang umaga po, Sir Raul. Yes, good morning Manong Ted at DJ Katya. Salamat muli sa pag-imbita sa akin. Opo, kaya ho namin kayo tinawagan nga. Alam niyo na ho na mayroon pong panukala ngayon na amyendahan ang rice tarification law. Opo, actually we have been submitting our position paper sa Congress, sa House of Representatives. At kayo po, go ahead, sir. Sige lang. Kayo po ay nakapag-submit na ng inyong position paper? Yes po. And there is already a parang consolidated substitute bill na nag-comment na rin po kami. Okay. Ano po ang inyong position, sir? Meron kasing isang malaking diferensya dun sa RTL. Actually, sabi nyo, rice tarification law, no? Pero ang totoong pamagat ng batas na yan, rice trade liberalization law. Dahil hindi lang nila tinanggal yung limitasyon sa dami ng aangkatin, yun yung tarification, pero pinaubaya na rin nila sa private sector yung pamamahala ng rice industry. Inalis nila yung gobyerno sa eksena. Kumbaga sa basketball, tinanggal yung referee. Pinabayaan yung manlalaro na mag-basketball ng sarili nila na hindi masyadong nakikialam ang gobyerno. At yun po siguro sa base sa experience natin ngayon na tumataas ang presyo ng bigas, kung minsan bumabagsak ang presyo ng palay, walang magawa ang gobyerno dahil tinanggal yung kanilang mga mandato at mga kapangyarihan under sa RTL. Opo. So go ahead, sir. So yung inyong position paper, ano po ang inyo pong mga ipinapanukala doon na kung itutuloy nga yung amyenda, ano po ang inyong gusto mangyari? Well, yung una po, meron tayong mga batas at merong mga patakaran sa WTO na kung lumabis na ang pag-aangkat at yun ay nakakapinsala na sa ating magsasaka, pwede tayong magpataw ng karagdagan tariff, tawag nila safeguard duties, para medyo makontrol yung tuluyang pagdagsa na imported rice. No? Nangyari po yan nung unang 4 na taon ng RTL na masyadong marami tayong inangkat na walang ginawa ang gobyerno. No? So gusto po natin sana na ibalik yung ganong prerogative ng gobyerno na kung sobra na ang pag-aangkat ng bigas, pwede sila magpataw ng additional tariff. In fact, pwede pa nga nilang pahintuin yung pag-aangkat pansamantala. Yun po ang isang gusto namin mangyari. Yung pangalawa, yung pagre-repaso ng RCEP, yung 10 billion. Dahil lumalabas po sa mga pagsaliksik, yung adhikain ng batas na pababain yung cost of production ng mga magsasaka ay hindi natupad. Lalong tumataas yung cost of production ng mga magsasaka natin at hindi sila makapag-compete sa mga imported na bigas. And then, pangatlo po, yung promesa ng RTL na mapapababa yung presyo ng bigas. Hindi rin nangyari. Kahit nagmura yung mga imported, hindi naman nagmura ang retail. Ibig sabihin, ang kumita yung nasa gitna. Kaya yung rice trade liberalization, sa tingin namin, rice trader liberalization law yun. Ang nakinabang yung mga importer at sa mga trader sa gitna. Yun po ang dapat ayusin. Balikan ko lang yung pangalawa, itong Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ano ka ninyo ang problema sa kasalukuyang batas? Yung basic problem yan, parang kumbaga sa restaurant, niluto nila yung ulam, pero wala pa yung kakain. Hindi pa nila tinanong yung sa kakain, ano bang gusto nyo? Anong kailangan nyo? Kaya pinaghati-hati na nila yung pagkain sa makinarya, sa binhi, sa pautang at saka extension. Pero lumalabas na sa particular na lugar, baka hindi yun ang kailangan nila. Kailangan nila abono o kaya irigasyon. Pero wala po yun dun sa menu ng RCEP. Kaya hindi nakakatugon yung RCEP dun sa actual na pangangailangan ng mga tao sa baba. At masyadong dekahon dahil kalahati kunyari ng pondo ay sa makinarya,
Kung hindi naman yun ang kailangan sa isang lugar, hindi mo pwedeng i-realign yung pondo ng machinery sa ibang klaseng pangangailangan. So, ang panukala namin ay gawin siyang mas flexible, mas location specific, tumutugon sa pangangailangan sa isang lugar, at mas maging flexible ang paggamit ng pondo. Opo. So, tatlong bagay po yung nabanggit po ninyo. Ano ho? Yun pong usapin ng pagbabalik sa NFA ang karapatan at kapangyarihan na mag-angkat ng bigas and to be able to compete with the commercial rice traders. Opo. Medyo masalimuot na issue yan. Ang nakalagay ngayon sa substitute bill, dahil ang mandato ng NFA ay maglikom ng buffer stock. Ang problema ng NFA ngayon, hindi siya makalikom dahil mababa ang presyo niya kumpara sa mga trader. So in that kind of situation, ano ang option ng NFA? Ayon dito sa substitute bill, kung hindi siya makabili ng palay sa magsasaka, number one option, bumili siya ng bigas. Not necessarily from farmers. Kahit sa local trader na sa bumili dahil wala na siyang choice, wala na siyang mabiling palay. And then, pangalawang option, kung hindi pa rin tumalab yun, ay pwede niyang bilhin yung portion ng mga inaangkat na bigas sa mga importer. Sa presyo na idineklar ng mga importer, kaya medyo maganda ito dahil maraming nandadayang importer, pinapababa nila yung kanilang declared price ng importasyon para makamura sa tariff. O di, bilhin ng gobyerno sa ganung presyo para magkaroon siya ng buffer stock. And then yung last resort, yung third option na nakita ko doon sa substitute bill, na NFA nang umangkat. Pero parang kumbaga last resort na yon. Sa kasalukuyang pong implementasyon ng batas na ito, hindi ho ba ang NFA ay for buffer stocking lamang, no? Ikaw ay obligadong bumili ng palay sa local farmers. And then, ikaw ay mag-iimbak lamang para sa panahon ng kalamidad, meron kang magagamit. Hindi ka na mag-aangkat, hindi ka na rin magbebenta sa mga palengke bilang ng NFA rice. So, Yes. opo. So, sa kasalukuyan pong setup na iyon, ano po ba ang hindi magandang ibinungan nito? Well, pag hindi makabili yung NFA ng palay dahil nga mababa ang presyo niya, wala siyang ibang tatakbuhan. Wala siyang buffer stock. Okay. At kung tamaan tayo ng kalamidad, wala siyang ipapabigay sa mga biktima ng calamity. At so yun yung isa po. Pangalawa, hindi nila pwedeng gamitin yung buffer stock para pababain ang presyo ng bigas. That is not the purpose of the buffer stock. Ang buffer stock ay reserba lang yan para sa mga kalamidad. At yung papel ng NFA noon na magpamudmod ng bigas sa mga palengke para mapababa yung presyo ng bigas, nawala yun under sa RTL. Ganon din yung papel ng NFA noon na kung bumagsak naman ang presyo ng palay, mamimili sila sa mga magsasaka para medyo maiangat yung presyo ng palay, nawala rin yun sa RTL. So ang NFA, mamibili lang palay para lang makalikom ng buffer stock at para may sustento sa mga calamity victims. Opo. Yun na lang po naging papel ng NFA ngayon. O nga po, no? So, kumbaga, yung presyuhan po ng bigas ngayon, practically, lahat po ito, commercial rice na po ito, at kanya-kanya na pong presyo yung mga traders dito. Makakatulong ho ba iyon kung sakasakali nga po na ang NFA ay, kasi kung bibili ka rin sa local traders, baka din po hindi ka makakuha ng magandang presyo. Baka kinalaunan, ang pinakamagandang gawin mo ay mag-import ka na lang. Total ho naman, di ba kapag NFA ang nag-import, tariff-free ito, walang kang babayarang buwis? Well, yun ang isang pag-aralan nila. At siguro yung aangkatin nila ay exclusively sa mahihirap, para sa mahihirap. Kasi dati nilalagay nila sa palengke kahit sino pwedeng bumili. And then ang dami pang palusot.
no? Mhm. Hinahalo sa commercial. So siguro ngayon, papasok lang ang gobyerno kung talagang mataas na masyado ang bigas. Pero ilimit nila ang benta sa mga mahihirap at ilimit din nila yung mga kung paano nila i-distribute yan. Huwag yung sa palengke na kahit sino ang pwedeng bumili. Pero Pwede pong, Apo. Pero Sir Raul, ito ang tricky part ngayon dito para maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi kung pakikinggan mo yung mga congressman na humaharap sa press conference, ang kanilang unang adhikain po para amyendahan nga itong ating kasalukuyang restructuring law ay para ibalik sa NFA yung power na ito, yung kapangyarihan na ito at oportunidad na makapag-angkat to compete with the commercial rice traders. So kumbaga kapag dati-dati ho kasi 'di ba meron tayong 27, may 32 'di ba na NFA rice. Kasi ngayon kung ating titignan ang pinakamura po na bigas ay nasa 40, no? 40 pesos, 42. Ang gusto nila mangyari, mag-aangkat ng NFA at magko-compete, magbebenta ng bigas sa palengke to compete with the commercial para mapilitan yung commercial na ibaba ang presyo sa kapakinabangan ng lahat. So paano kaya kung sakasakaling binabanggit nyo, ito na naman po tayo. Di ba kaya ho tayo nag-restructuring law din at i-clip ang powers at authority ng NFA dahil nga sa corruption din sa NFA. Di ba? Una, yung NFA rice, nagiging commercial rice. 'Di ba? Yung NFA rice, angkat ng angkat kahit sobra-sobra kasi nga may komisyon. 'Di ba? So ito yun, So paano kaya ito, Sir Raul, nababalik tayo doon sa regime na iyon and then may sinasabi kayo na sandali lang, para yan sa mga mahihirap lang. Paano ma-identify yung mahihirap na bibili sa palengke sa kanila yung exclusively ito? Dapat 4-piece ID ka, paano kaya iyon? Well, yun ang pag-aaralan nila, no? Kasi balik lang tayo doon sa halimbawa sa basketball. Kung maganda naman yung laro, walang nagbabalyahan, walang foul, walang mga violation, wag nang makialam yung gobyerno, yung referee, di ba? Pero papasok ang referee pagka merong nangyayaring problema. So, ililimit mo yung role ng government sa pag-intervene sa rice market pag may problema. In this case, masyadong mahal yung presyo ng bigas. Okay. How do you address that kind of problem? No? So una-una, hindi all the time kailangan na nandyan yung NFA rice. No? Pangalawa, pag magbibenta ka na ng NFA rice, you find a way to prevent yung leakage niya. Napupunta yung bigas sa hindi naman kailangan ng NFA rice. No? At napupunta talaga sa pagtulong sa mga mahihirap. No? Actually, sa ngayon, yung mga nasa 4-piece, nakakatanggap sila ng rice subsidy pero pera, 600 pesos per month. No? Equivalent to 20 pesos per day. No? Pero parang hindi nararamdaman ng mahihirap dahil ang reklamo nila pag bumili sila ng bigas, mahal. Although actually meron binigay ang gobyerno sa kanila na subsidy, no? So mukhang very important na nakikita ng mga tao na mismong gobyerno nakakapagbigay ng murang bigas sa kanila. No? So how to do that? Siguro yun ang it's mainly a implementation problem, no? But whether the government should intervene pag masyadong mahal na ng bigas, wala pong choice ang gobyerno. No, magkakagulo pag hindi sila makialam pag medyo malaki na yung problema. Opo, pero yun nga pag nakialam ang gobyerno sa presyuhan sa palengke sa pamamagitan po ng pagbibigay ng option sa mamimili na bumili ng NFA rice, kasi po sir, mahirap din naman sabihin na sa mahihirap lang ito, paano yung middle income earners, di ba, na nahihirapan din? Oo nga. Di po ba? Lahat naman tayo kumakain po ng kanin, no? Paano nga kung talagang mahirap na ang buhay, dito na ako sa NFA rice na hindi naman siguro po darak ang dating nito at pwede pa namang itong, di ba, pakinabangan ng tao. Paano 'yon kung sakasakali? Paano mo ibabagsak ang presyo ng NFA rice? Sabihin na po natin sa mas mura kumpara dito pa sa prevailing na presyo sa commercial. Kung talagang mahal ang bigas,
So ibig sabihin, yung subsidy na dati-rati po kasi pagkakaatanda ko, noong mga unang panahon po na meron pa tayong 24, 27 na NFA rice, dati-rati po per kilo, mga nasa 6 pesos, 5 pesos po ang subsidy per kilo ng gobyerno. So hindi ho ba kapag yan ibinaksak mo, mangangahulugan din na malaki din ang iyong subsidy dito sa NFA rice, di ba? Well, yun ang isang problema niya, no, sa kung magbenta sila kunyari at 25 pesos per kilo ng bigas, pero nabili nila yung palay sa ngayon, 30 ang presyo nila sa palay, ang loss ng NFA sa bawat kilo ng bigas, papalo ng 20 pesos per kilo. Ang laki yung pagkalugi ng gobyerno. Siguro, hindi naman dapat 25. Ilapit-lapit nila sa, let's say, 40 kasi yun naman yung parang target. Baka ganun, no? And then yung pagbibentahan niyan, dedicated outlet. Say, Kadiwa outlet o sa palengke, mayroong isang pwesto doon na NFA rice lang. Siya lang nagbibenta ng NFA rice, no? O immobilize yung mga simbahan, yung mga NGO para sila rin na mag-distribute sa mga ibang lugar, no? Pero yung paglalabas ng bigas sa mga public market, sa mga retailer, mahirap kontrolin yung kalokohan doon eh. Hinahalo, nire-resack, no? At hindi mo na malaman sino yung nakikinabang. Okay, sige sir. So itong kasi, mga kapatid, pinag-uusapan nga natin to kasi may panukala ngayon na amyendahan ng batas. Maganda naman ang adhikain kasi nga mukhang some people realize no, na may mali. Di ba? May mali dito nga sa kasalukuyang batas. Ang siste lang dito is pag hindi ito'y minadali at hindi pinag-isipan, baka sa halip na maging solusyon, dumagdag sa problema. What do you think? It's possible. And nangyari yan in the past. No? Bilyon-bilyon yung pagkalugi ng NFA dahil yung presyo niya ng bigas ay napakababa. Hindi niya ma-recover yung cost niya. At umuutang sa mga bangko para pagtakpan yung lugi. Palaki ng palaki yung lugi niya, palaki ng palaki yung utang niya. So yun po ang isang iingatan din nila. Ano yung parang sa, kumbaga yung budgetary o fiscal implication ng ganyan. Pag-aralan muna nilang mabuti. Baka there are other ways to do it. Yung sabi ko nga, you limit your intervention to crisis situations. And you limit the distribution to targeted groups. Nakalagay naman yun sa substitute bill, pero kung paano nila gawin, yun po ang dapat nilang pag-isipan mabuti. And at the same time, Manong Ted, mabilis silang gumalaw pag may problema yung consumer. Pero pag problema na magsasaka, ang bagal nilang gumalaw. Parang hindi nila tinitingnan yung problema dahil unang 4 na taon ng RTL, ang kawawa yung magsasaka, bagsak yung presyo ng palay. Wala naman silang pinag-usapang amendment o pagtulong sa mga magsasaka. So, siguro dahil malapit ng eleksyon, gusto nilang maging parang bida na naman sa mga mamimili dahil maraming botante. Pero sana pag-isipan din nilang mabuti at buuin na nila yung amendment na pati yung kapakanan ng mga magsasaka ay ma-address din ng mabuti. Opo, particularly nga doon sa pondo na Rice Competitiveness Enhancement Fund, no? Sa Opo. May tanong lang si Chacha. May tanong ko ba, Cha? Sir Raul, sorry. Ayan po. Tungkol dito sa patuloy po na pagtaas ng presyo nitong bigas at sa patuloy din po na pagdagdag ng ini-import natin. At ngayon may problema pa po tayo sa harvest season dahil baka maudlot dahil pa rin po dun sa problema natin sa El Nino. Are we seeing na parang mas lalala po yung problema natin sa bigas imbis bababa talagang pataas? May potential na ganyan, no? And right now, dahil yung katatapos lang ng anihan, ang susunod nating anihan, mga late September o October pa. Opo. Yan po ang mga critical periods. So June, July, August, September. Marami pa tayong supply ngayon, pero hindi yan sasapat
hanggang October, kailangan natin umangkat. Mm-mm. So, depende yan sa daloy ng importation para punuan yung pagkukulang. Yung sariling stock natin, palagay ko sa ngayon, good for 2 to 2 months lang yan eh. 2 to 2 buwan 3 lang. months. Opo. No, pero we are looking at 4 to 5 months bago mag-anihan uli. So, kailangan punuan mo yung 2 buwan na pagkukulang. Sa ngayon, nagmumura na ng konti yung imported. Mukhang marami naman ang pumapasok. No? So, hopefully that will tide us over until the next harvest. No? Pero, pag umaasa tayong bababa ang presyo ng bigas, I don't think it will go down. No, dahil mataas pa rin ang imported at mahal pa rin nung bili ng palay sa mga magsasaka. Oo. Ang problema, Sir Raul, sa ibang mga karatig na bansa na pinagkukuhanan din natin ng bigas, may problema din naman yata sila dun sa El Nino, kakatulad po natin. So may possibility kung tataas yung presyo nung iaangkat natin bigas. Ngayon sinasabi nyo, bumababa yung presyo ng imported. Pag nangyari na kukulangin yung pang 2 buwan na sinasabi nyo po na baka hanggang dun lang yung stock, yung next na aangkatin natin, mas mataas na rin yung presyo. May mga nabasa akong report na sa global, sa pandaigdigan, normal naman daw ang supply despite El Nino. At yung bagamat tinamaan din ng Thailand sa Vietnam, marami pa rin silang excess supply. And then sa India naman, baka itanggalin na nila yung export ban nila dahil matatapos ng eleksyon. So hindi na magiging issue yung bigas sa kanila. Yan ay makakapagpaluwag ng supply sa pandaigdigan. No? So it's possible na unti-unting mag-normalize yung international rice market. No? At sana hindi na sumipa uli. At yung pumapasok sa ating bigas ay hindi na masyadong magmahal. No? But it will remain at kasi sa ngayon ang Vietnam rice, ang presyo niya ex-Vietnam is $570 per metric ton. Nung January, $630 yan. Pero last year, mga 400 lang yan. No? So, mula 400 last year, sumipa siya ng 630. Tapos ngayon, nasa $570 per metric ton. So, bumaba pero mataas pa rin. Opo. Sige, so sir, so ito hong presyuhan ngayon sa bantay presyo po ng DA, ang imported na regular meal pinakamura ay 48.51 habang ang local ay 50 pesos, no? Mas mahal pa nga yung local. At kapag pinag-usapan natin yung pangkaraniwan na well-milled rice, 55 yung local habang 54 itong imported. So talagang sa gitna ng mga binabanggit ninyo na may pagbaba ng kaunti sa world market prices, hindi talaga achievable na maibaba lang ito ng kahit na 40 man lamang. Lalo na yung, of course, yung 20, tanggalin na ho natin sa ating pangarap yun. Pati yung imported, hindi bababa ng 40 yan eh. So, mukhang mahirap. At saka nabili yung palay sa mga magsasaka. Lagay na natin average of 25 pesos per kilo. No? So, rule of thumb times 2, ang presyo ng bigas niyan, 50. So, until mag-normalize yung supply natin, siguro next year na yun na medyo kung makarecover yung ating mga magsasaka, baka next year na tayo makakaramdam ng pagbaba ng presyo talaga. Of course, nagbabadya na naman yung La Nina naman, bagyo naman ang problema natin. We cannot really say kung what will be the sitwasyon by end of itong last quarter ng kasalukuyang taon kung sakasakali. Siguro lesson din yan sa RTL na yes, you can open up the markets to imports. Pero hindi ka pwedeng umasa na lang parati sa import. Kailangan palakasin mo pa rin yung local capacity to supply the food. At yung imports ay parang pandagdag na lang. Huwag kang aasa dyan dahil hindi mo kontrolado yan eh. Okay. Yun ang dapat isang leksyon na tignan ng mga mambabatas. At saka yung mga
economic managers natin noon, sila Domingue, sila Balisacan, sila Jokno, sila nagtulak ng RTL. Dapat siguro panagutin sila doon sa ginawa nila. No? Hindi nila masyadong pinag-aralan yung tinulak nilang batas at napakalaking pinsala sa ating mga kababayan. Ano ba yon? Pabayaan na lang ba sila doon? Yung iba nasa pwesto pa. Well, ito na ho ang sitwasyon natin ngayon. So sir, in in conclusion dito ho sa ating diskusyon na Raul, itong solusyon ng mga mambabatas para daw ho magkaroon ng kompetisyon ang rice trader sa merkado is ibalik sa NFA yung kapangyarihan na magbenta ng commercial rice at mag-angkat na naman sila ng bigas. So, maaari natin po itong analisahin sa aspetong ganito na una, wala ang control doon sa presyo ng imported rice. Tama? Ano ho? Wala ang control. Okay. Ngayon, sa local, kapag mataas din ang kuha mo sa local farmers, definitely hindi mo rin niya maibabaksak ng todo kasi nga malaking aabonuhan ng gobyerno, ng estado sa NFA rice, di ho ba? Yes. Opo. Oo. So ang primary solution pa rin nga dito is tulungan yung local farmers na maging mas mababa ang kanyang cost of production nang sa ganun po, mas mura din po ang presyo ng palay na bibilhin ng NFA o ng local traders para nga maging mas mura ang bigas. Ganun po yun. Yes. In fact, pag magmura yung cost of production ng magsasaka, magmumurang bigas, baka hindi na kailangan makialam ang gobyerno. Diba? There will be enough supply in the market to keep the prices stable and affordable. Well, yun sana ang ganun sana ang kwan. Hindi yung imports ang solusyon para mababa ang presyo ng bigas. Opo. So babalik ka talaga sa basic, no? yung basic ho na prinsipyo. And dito ho ngayon maghinay-hinay sila kasi kung sakasakali po at hindi mo kaya talagang ibagsak ang presyo ng bigas, yung subsidy ng gobyerno dito, may pera ba na naman tayo para bigyan mo ang NFA ng sa per kilo, 20 piso na subsidy? Ayun pa. Saka, pag pinababa mo yung presyo ng bigas sa pagmumudmud ng subsidized rice, may epekto rin yan sa palay. Dahil yung kalaban ngayon ng gobyerno ng mga trader, bakit sila bibili ng mahal sa magsasaka? Kalaban nilang gobyerno. So, ibababa rin nila ang presyo nila ng palay. So, magre-reklamo ngayon yung mga magsasaka. Bilhin nyo rin yung palay namin sa mataas na presyo. So, may problema na ang gobyerno sa bigas. Magkakaroon pa ng problema sa palay. So, tignan nilang mabuti yung implication yan. No? Parang kumbaga, nagkikreate ka lang ng parang vicious cycle o dagdag na problema sa gobyerno sa ganyang klaseng intervention. Oo nga ha? So dito ho talaga, hindi naman po ito mahirap intindihin. Opo, kung uunawain mo ng lubos at hindi ka magpapadalos-dalos na naman, na sa bandang huli, mag-aamyenda ka ulit. Siguro, okay. Pag-usapan mabuti. Opo. Sige po, so hindi pa ho tayo tapos. Raul, dito po sa discussion, maganda nga po ito na ipapaliwanag natin to para maintindihan ng lahat, na hindi, opo, kasi pag pinakinggan mo sila, para bagang napakasimple ng formula nila. Bigyan ng NFA rice sa palengke para may kakompetensya ang imported, etc. Hindi ganun kasimple iyon. Opo. Yes, opo. Okay. Raul, muli po, salamat na marami. Salamat din, Manong Ted, Didi. Thank you sa pagunlang. Thank you. Opo. Mabuhay ang hanay po ng Federation of Free Farmers. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.